Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arman. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Kilala ang probinsya ng Antique bilang lugar ng mga mahuhusay na manggagamot at batikang mga babaylan. Ngunit isang baryo ang namumukod tangi sa lahat. Napapagitnaan ng dalawang probinsya ng Capiz at Antique. Kaya naman naging sentro ito ng lahat ng mga aktibidad kung lihim na karunungan ang pag-uusapan. Naging pugad din ito ng mga aswang dahil para sa kanila ito ang pinakaligtas na lugar. Bagaman may mga nakatirang babaylan, matiwasay ang pamumuhay ng mga tao sa lugar dahil may mga kasunduang nabuo sa pagitan ng dalawang angkan. Ngunit hindi pa rin maiwasang may makapasok na mga dayo, lalo na kung baguhang antingero ang mga ito o hindi kaya naman mga manunugis na naghahanap ng mga aswang at mangkukulam. Dito nakatira ang binatang si Arman at ang kanyang ama na si Mang Tobias. Mula sa angkan ng mga babayla ng dalawa, kilalang mahusay na mandirigmang asog noong kabataan. Ngunit kalaunan pinili nitong iwanan ang pagiging hangaway at tinutukan ang panggagamot. Walang sino man ang lumalabag sa batas ng baryo dahil minsan na silang nagpataw ng parusang kamatayan sa mga residenteng hindi sumusunod sa patakaran. Matapos ang kaganapang iyon, hindi na muli pang nasundan ang pagpataw ng parusang kamatayan dahil wala nang nangahas na sumuway sa mga batas. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, bagaman sumasabay sa pagiging moderno ang baryo, hindi pa rin nawawala ang kultura ng mga tao, lalong-lalo na ang mga nakakatanda. Buti na lang, hindi ko na po naabutan ng pagpapataw ng parusang kamatayan. Kung sakali, baka patong-patong ang sintensya ko. Nang mga sandaling ito, kausap niya ang ama. Isinasalaysay ang mga nangyari nung kapanahunan. Maswerte nga kayo mga huling henerasyon dahil hindi nyo naabutan ng napakalupit na panahon na yun eh. Isinilang ka 1 linggo matapos mamatay ang lolo Ezekiel mo. Siya ang kahuli-huli ang naging biktima ng parusang kamatayan dahil sa pagpatay niya sa aswang na kumain ng kanilang anak. Bakit naman siya lang ang pinarusahan? May kasalanan din naman ang aswang . Huli na nang malaman ng lahat na gano'n ang nangyari. Kaya gano'n na lang ang galit ng angka natin sa mga aswang na naninirahan dito. Ito rin ang dahilan kung bakit sila sa pilitang pinalis. Dahil maaaring pagsimula ng gulo ang kanilang presensya sa baryo. Tama lang naman ang pasya ng mga namumuno. Masyadong marahas sa mga aswang at palagi nagkakaroon ng gulo. Kahit hindi ko na sila nabutan, nangingilabot ako kapag narinig ko yung mga kwento . Pero hindi magtatagal. Babalik sila para gumanti at angkinin ang baryong ito. Siguro naman handa tayo, di ba? Hindi ako sigurado. Sa panahon ngayon, nakampante ang mga taga rito dahil sa nararanasang kapayapaan. Pag-uusap ng mag-ama. Nang mga panong iyon, labas-masok na sa baryo ang mga dayo, lalo na ang mula sa syudad. Ito ang naging panibagong problema ng mga taga-baryo dahil nilalapastangan nila ang kultura at kaugalian ng mga taga-baryo. Dahil dito, hindi maiwasan ni Arman ang magkaroon ng engkwentro sa mga dayo. Minsang nakaupo ang binata sa atangan ng bahay. Napadaan ang mga namamasyal na dayo. Saktong nakasalubong ng mga ito ang isa sa nakakatandang babaylan. Kakaiba ang kasuotan, kaya palihim na pinagtawanan. Kitang-kita ni Arman ang ginagawa nilang panglalait sa matanda. Kaya naman tumayo ang binata. Nilapitan ang mga ito. Oy kayo dyan, ano sa palagay niyong nakakatawa?
Yung kasuotan ba ng matandang nakasalubong nyo? Wika ni Arman. O ano namang pakialam mo kung nagtatawanan kami? Bakit? Masama ba maging masaya? Tugon ni Polly. Hindi naman masama maging masaya. Pero kung ang dahilan ng kaligayahan nyo ay pangyuyurak ng pagkatao ng iba, ibang usapin yun. Alam mo, mga dayo lang kami sa lugar nyo. Hindi ba dapat sinasalubong nyo kami ng maayos? Pero anong ginagawa mo? Sinasalubong ng maayos? Bakit sa tingin mo? Kaaya-aya ba ang ginagawa nyo? Huwag ka masyadong pakialamero. Baka hindi mo kilala kung sino ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Ayoko lang na pinagtatawanan nyo mga taga dito. At para sa kaalaman mo, yung matandang nakasalubong nyo, isa sa mga kilalang babaylan sa baryong to. Kung hindi nyo kayang igalang ang mga nakakatanda at kaugalian namin dito, malaya kayo makakalis. Pinapalayas mo ba kami na mga kaibigan ko? Talagang hinahamon mo ako, ano? Pwes wag kang mag-alala. Alis kami na mga kaibigan ko, pero asahan mong hindi mo magugustuhan ang pagbabalik namin. Hindi na nagsalita si Arman dahil umalis na ang pangkat ng mga dayo. Bumalik ito sa loob ng bahay, akmang uupo uli sa atangan, nang biglang tinapik ni Mang Tobias ang kanyang batok. Anong nangyari doon? Bakit sinita mo yung mga dayo? Tanong ni Mang Tobias. Lingid sa kaalaman ng binata, pinagmamasdan siya nito mula sa bintana. Nakita ang buong kaganapan. Pinagtatawanan nila si Tatang Matiyas. Wala namang ginagawang masama yung matanda eh. Naiinis ako sa ugali ng mga dayo. Wala na silang paki sa kultura ng isang tao. Ang mahalaga para sa kanila, makapagsaya. Nagkataon lang naman siguro. Hindi naman lahat ng dumadayo dito ganon ang pag-uugali. Nakita ko ang lahat eh. Mali ang ginawa mo. Ulitin ko pa rin yun kung sakali may makita akong kagaya nila. Hindi ako natatakot sa kanila, Tay. Kahit mabuti ang iyong hangarin, magdahan-dahan ka pa rin. Dahil minsan hindi mo alam, isa na pala sa mga matagal nating kalaban ang nakakabangga mo. Maaaring yon ang pagmula ng gulo. Anong ibig niyong sabihin, Tay? Posibleng aswang ang mga dayong yon? Hindi naman sa ganon, Arman. Ang sinasabi ko lang, kailangan mong mag-ingat. Maingat naman po ako, Tay, at isa pa, hindi rin naman ako natatakot sa kanila. Kung sakaling aswang man ang may gawa nun, edi haharapin ko sila. Sisiguraduhin na hindi na muli makakaapak sa baryo natin. Hindi mo alam ang sinasabi mong bata ka. Sige na, magpapahinga na ako. Wika ni Mang Tobias. Inakala nito, pangkaraniwang hindi pagkakaunawaan ang naganap. Ngunit lingid sa kalaman ng Ginoo na ito pala ang pagmumulan ng muling siklab ng malaking kaguluhan. Tahimik naman ang mga sumusunod na araw. Walang nangyaring kakaiba. Pangkaraniwang araw para sa lahat ng mga taga-baryo. Ngunit biglang dumating ang pangkat ng mga kalalakihang lula ng sasakyan. Alam ng mga taga-baryo na dayo ang mga ito. Isa-isang nagbabaan ang 7 lalaki. Nagulat ang lahat nang makitang may dalang baril ang mga ito. Inakala ng mga taga-baryo na mga mangaso at upang makumpirma, nilapitan ni Mang Tobias upang kausapin. Magandang araw sa inyo. May maitutulong ba kami? Tanong ni Mang Tobias. Bumaba ng sasakyan ng isang binata. Namukha nito ni Mang Tobias. Ito ang nakasagutan ni Arman ilang araw na ang nakakalipas. May hinahanap lang kaming tao. Hindi ko naitanong ang pangalan niya, pero alam kong dito siya nakatira. Wika ng binata.
Alam ni Mang Tobias na si Arman ang tinutukoy ng binatang iyon. Pero mas pinili nito na magkunwari na hindi niya alam ang nagaganap. Pasensya ka na pero kung walang pangalan, hindi ko siya maituturo sa inyo. Bakit? Ano bang atraso ng sinasabi mong binata? Ininsulto niya ako sa harapan ng mga kaibigan ko nung isang araw. Hindi ko yan matatanggap kaya ako bumalik para gantihan siya. Manong Limuel, halugugin niyo ang buong baryo. Hanapin niyo ang sinasabi kong binata. Sandali lang, Polly. Hindi natin pwedeng basta pasukin ang mga bahay dito. Kawalang gala. Sumusuway ka ba sa utos ka? Baka gusto mong malaman ng tatay ko ang ginagawa mo? Hindi naman sa ganun. Pero kailangan nating irespeto ang mga taga rito. Irespeto? Bakit? Sino ba sila? Ano ba sa akala mong tingin nila sa akin? Ngayon kung ayaw mong sumunod, madali akong kausap. Ipapatanggal kita sa trabaho mo. Walang nagawa ang lalaki kung hindi sumunod sa sinasabi ng binata. Nilapitan nito si Mang Tobias upang kausapin ng mahinahon. Ikaw ba ang pinuno ng baryo? Kung maaari sana, palabasin mo na lahat ng binata dito para makaiwas na tayo sa mas malaking gulo. Hindi akong pinuno, pero maaari ko iparating sa kanila ang gusto niyo mangyari. Sige, kung yan ang sa tingin mong makakabuti. Hindi titigil ang anak ng amo ko hanggat hindi niya nakikita yung hinahanap niya. Muling bumalik si Lemuel kay Polly upang sabihin ang napag-usapan nila ni Mang Tobias, pero hindi ito sumang-ayon. Pag-aantayin mo pa ako? Utusan ng mga taong halugugin ang mga tahanan o ikaw ang mawawala ng trabaho? Napailing na lang si Lemuel. Inutusan niya ang mga tauhan para halugugin ang mga tahanan. Nang mga sandaling iyon naroon na si Arman, kasama ang mga taong nakikiusyoso. Nakatago lang ito sa likod ng madla para hindi mapansin ni Polly. Ngunit sa kasamaang palad, napatingin ito sa kanya at dali-daling itinuro. Lemuel, yon ang hinahanap ko. Bilisan niyo, dalhin niyo siya sa akin. Hindi na inantay ni Arman na lapitan siya ng mga kalalakian. Kagad nang lumapit kay Polly. Mukhang tinupad mo yung pangako mo . O ngayon, anong gusto mong mangyari? Ang gusto kong mangyari, humingi ka ng tawad sa lahat ng pangiinsulto mo sa akin nung nakaraang araw. Hindi ako hihingi ng tawad dahil ikaw at ang grupo mo ang naunang manlait. Sa tingin mo ba, magandang pagtawanan ng mga katutubong nakatira dito? Wala akong pake kung sino o ano nakatira sa liblib na baryong ito. Ngayon habang hindi pa ako napipigon sa'yo ng gusto, lumod ka na tumingi ng tawad. At anong gagawin mo kung ayaw kong sumunod? Tanong ni Arman. Sa pagkakataong iyon ay sumali si Lemuel. Hinila nito palayo si Arman upang kausapin. Alam ko mahirap ang gusto mong mangyari, pero bilang dating taga rito, nakikiusap ako na sumunod ka na lang para wala nang mangyaring gulo. Wika ni Lemuel. Nakatakip ang mukha nito kaya hindi siya nakilala ng karamihan. Ngunit nang silang dalawa na lang ni Arman ang nag-uusap, bahagya nitong ibinaba ang takip sa mukha. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapagtantong iyon ang pinsan niyang si Lemuel. Lemuel, ikaw ba yan? Bakit ka pumanig sa kanila? Tawag lang ng pangangailangan, Arman. Kaya sumunod ka na lang. Alam mo ba ang patakaran ng baryong to? Hindi natin hahayaan na insultuhin tayo ng mga dayo. At kahit ano pang sabihin mo, hindi ako luluhod sa harapan ng taong yan para ibaba ang dangal nating mga babaylan. Huwag nang matigas ang ulo, Lemuel. Madadamay ang mga taga rito kapag hindi ka sumunod sa gusto niyang mangyari.
Hindi birong kalaban ng pamilya ng binatang yan. Alam ko, pero nagkamali din siya ng binangga dahil hindi pa rin magpapalupig ang mga taga-baryo. Hindi ko pa sinasabi sa kanila kung anong ginawa ng anak ng amo mo. At sa oras na malaman nila na pinagtawanan at ininsulto ang isa sa mga nakakatanda natin dito, siguradong hindi sila sasantuin ng mga asog. Yan ang iniiwasan ko mangyari, Arman. Kaya pakiusap, sumunod ka na lang. Pag-uusap ng dalawa. At dahil medyo natagalan, tinanong ni Polly kung ano ang nangyayari. Lemuel, ano na? Bakit ang tagal naman yata ng ginagawa mo? Napalingon si Lemuel sa binata. Sumenyas na ang ibig sabihin ay teka lang. Pero dahil naiinip na ito, kinuha ng binata ang baril sa isang tauhan. Pinaputok ng paitas. Ano? Hindi ka ba rin ba hihingi ng tawad? O gusto mo maging kwento na lang ang baryong ito? Walang nagawa si Arman. Bagaman labag sa kalooban ng gagawin, lumapit ito kay Polly at humingi ng tawad. Patawad. Hindi ko na uulitin ang mga sinabi ko sa'yo. Marunong ka rin naman palang pakiusapan eh. Pero kulang pa yan. Lumuhod ka. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Itinutok ni Polly ang baril kay Mang Tobias at muling tinakot ang binata. Luluhod ka o papasabugin ko ang ulo ng taong yan. Mamili ka. Sa muli ay walang nagawa ang binata. Lumuhod sa harapan ni Polly, nangingi ng tawad. Kaso nga lang laking gulat ng lahat dahil bigla itong hinampas ng baril. Pinagsisipa. Pinagtulungan pa ng mga tauhan ni Polly ang binata. Inawat ni Lemuel ang mga ito. Kaso nga lang walang nakinig. Nakahandusay na sa lupa si Arman ng mga oras na yun. Halos hindi na ito makatayo dahil sa natamong pinsala. Magsilbi sana ng aral sa inyo ang ginawa ko sa binatang do. Kilalaning mabuti kung sino ang binabangga nyo. Wika ni Polly, sabay akyat ng sasakyan. Naiwan si Lemuel habang pinagmamasdan si Arman. Pasensya ka na, Arman. Wala akong nagawa eh. Sana mapatawad mo ko at ng mga kalahi natin. Wika ni Lemuel. Matapos ay sumakay na ito. Inalalayan nila Mang Tobias at ng kapatid nito si Arman. Pinapasok ng tahanan at ginamot ang mga sugat. Subo-sobra na yung anak ni Don Castro. Hindi na maganda ang ginagawa niya. Wala na tayo magagawa. Sa panahon ngayon sila ang bagong Panginoon. Marami silang pera at kaya nilang magbayad para gawin ito sa ating mga mabababa. Yun na nga eh. Wala na tayong magagawa sa ngayon kasi karamihan sa atin tumalikod na sa kanilang tungkulin. Kung nangyari ito sa panahon ng mga ninuno natin, hindi sila makakalabas ng buhay sa baryong ito. Hayaan mo na muna sila. Pagtuunan natin ang pansin si Arman. Malaki ang pinsalang natamo niya. Pag-uusap ng magkapatid. Nakikinig lang si Arman sa mga ito. At kahit nakapikit ang mga mata, hindi maalis sa isip nito ang sinasabi sa kanya ni Lemuel. Hindi makapaniwala ang binatang tumalikod sa kanyang angkan ang pinsan dahil lamang sa salapi. Kinabukasan, habang nagpapahinga dahil sa mga natamong pinsala, minabuti ni Arman na maupo sa kanilang atangan. Nang muli nitong makita ang grupo ni Polly, sa pagkakataong iyon hindi lang pagtawa ang ginawa nila. Pinagdiskitahan pa ng pangkat ang isang matandang babae na naglalako ng isda. Hinagis ang mga paninda. Sinipa ang mga lalagyan. Sinampal din ni Polly ang matanda. Sabay tingin kay Arman na tila sinasadya. Walang nagawa si Arman dahil sa kalagayan nito.
Sunod-sunod na ginawa ni Polly ang ganong bagay sa baryo. Kaso nga lang wala ni isa sa mga taga roon ang sumubok na pigilan siya. Sa isip ni Arman, tuluyan nang nawala ang kakayahan ng mga asog na pigilan ang kaguluhan at ang pangyuyurak sa kanilang angkan. Kinausap ng binata ang ama para malaman ang dahilan kung bakit hindi man lang sila lumalaban. Tay, ano po bang nangyayari sa inyo? Hindi po ba isa kayong asog? Mula sa angkan na mamandirigmang babaylan. Pero bakit hindi mo maipagtanggol ang baryo? Hindi ganun kadali ang sinasabi mo, Arman. Oo, isa ako mandirigma. Pero kailangan ko pa rin sumunod sa ipinag-uutos ng ating mga pinuno. Masakit din sa akin makitang ginaganyan ng ating mga kababaryo. Pero kailangan natin mag-intay ng tamang pagkakataon. Gaganti tayo. Pero hindi ngayon, Arman. At kailan yun, Tay? Kapag wala nang natira sa atin. Sana hinayaan niyo akong lumaban eh. Hindi sana tayo nalagay sa ganitong sitwasyon. Wika ni Arman. Paika-ika itong lumabas ng tahanan. Pumunta sa bahay ng chewing si Takyo upang magsabi ng hinanakit sa ama. May punto naman ang sinasabi ng tatay mo. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos, Arman. Hindi pwede magpadalos-dalos o talagang naduduwag na kayo. Pasensya na. Kung wala kayong gagawin, ako ang kikilos. Wika ni Arman sabay talikod sa chewing. Hindi na nito pinigilan pa ni Takyo dahil nauunawaan nito ang galit ng binata. Gayunpaman, gaya ng karamihan kailangan niyang sumunod sa payo ng mga nakakatanda. Lingid sa kalaman ni Arman na may namumuong plano ang mga natitirang mandirigma sa baryo. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Tuluyang bumuti ang kalagayan ng binata. Inantay nito ang pagbabalik ng grupo ni Polly. Ngunit walang nagpakita ni isa sa kanila. Naging mapayapa ng ilang araw ang baryo hanggang sa muling bumalik ang pangkat ng mga dayuhan. Sa pagkakataong ito, kasama nila ang ama ni Polly, si Don Castro. Ito ba ang baryong sinasabi sa akin ni Polly Lipuel? Hindi ba taga dito ka din? Opo, Don Castro. Pero matagal ko nang iniwan ang buhay sa lugar na to. Ganun ba? Tama si Polly. Maganda nga ang lokasyong to para pagtayuan ng negosyo. Napapagitnaan ng dalawang probinsya ang baryo. Parehong saka ang kinapubuhay. Siguro, magpapatayo tayo dito ng sentral. Ano pong ibig niyong sabihin, Don Castro? Sikapin niyong mapaalis sa mga naninirahan. Gusto kong bilhin ang buong baryo at ang lupaing nasasakop nito. At ikaw, Limuel, ang mga ngasiwa nun. Nanlaki ang mga mata ni Limuel nang marinig ang sinabi ng amo. Hindi ito makatanggi sa kadahilanang may pamilya siyang binubuhay. Pero Don Castro, protektado ng pamahalaan ng mga lupain dito. Hindi natin pwedeng basta paalisin ng mga tao. Madaling tapalan ng salapi ang mata ng pamahalaan. Siguradong pag natumbasan ng tamang halaga ang mga prinsipyo nila, magbubulag-bulagan sila. Kung yan po ang gusto nyo, hayaan nyo po muna akong kausapin ng mga taga dito. O sige, pero tandaan mo, Limuel, ayokong pinag-aantay ako. Mainipin akong tao. Alam mo yan. Maliwanag, Don Castro. Ako na pong bahala. Matapos ang pag-uusap, iniwan na ng amo si Limuel sa lugar upang makipag-usap sa mga tao. Ang una niyang pinuntahan ay si Takyo. O Limuel, anong ginagawa mo dito? Hindi ba may trabaho ka na sa syudad? Ngayon nga po ang pinunta ko dito, Tay. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakabalik. Maraming taon na ang lumipas
Ang akala ko nakalimutan mo na kami. Pero ano nga ba ang sadya mo dito? Nagtatrabaho po ako kay Don Castro, tatay. Pinapunta niya ako dito para ipagbigay alam sa inyo na bibili niya ang lupa. Nagbibiro ka ba? Alam mong protektado tayo ng pamahalaan at walang sino man ang pwedeng umangkin ng lupay natin. Yan nga din po ang sinabi ko sa kanya eh. Pero alam niyo po kung gaano makapangyarihang tao yun. Makukuha niya ang anumang naisin sa pamamagitan ng pera. Kung ganon, nandito ka para paalisin ang sarili mong angkan sa lupang tinubuhan natin. Nababaliw ka na ba, Lemuel? Nasaan ang dignidad mo? Pasensya na po tay, pero ginagawa ko lang ang trabaho ko. May pamilya akong binubuhay. Bahala ka sa gusto mong gawin. Pero alam mong hindi ko susuportahan ang mga gusto mong mangyari. Sa oras na malaman pa ito ni Tio Tobias mo, siguradong malilintikan ka. Nauunawaan ko po. At alam ko yung pinaglalaban niyong karapatan sa lupang to. Pero sa tingin ko, walang saysay ang magbuwis ng buhay, tay. Alam mo, Lemuel, walang patutunguhan ng usaping ito. Umalis ka na, bago pa kumulo ang dugo ko sa'yo. Umalis si Lemuel sa harapan ng ama. Papunta sana sa bahay nila Mang Tobias. Ngunit napahinto ito nang makita ang grupo nila Polly na papasok sa baryo. May dalang baril. Pinagbabaril ang mga nakatambay na taga-baryo. Polly, anong ginagawa mo? Bakit mo pinapatay yung mga taga dito? Uy! Nandito ka rin pala. Nainip na kasi si tatay. Kaya ako na ang kumilos, masyado ka mabagal. Wala pang 2 oras yung binigay niya sa akin na utos. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Maaaring mag-ugat ng malaking kaguluhan at madadamay pa pati ang tatay mo. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay lumabas si Mang Tobias at Arman dahil sa narinig ng mga putok ng baril. Anong nangyayari? Lemuel, anong kaguluhan to? Bakit may mga sugatan? Teka, ikaw na naman. Talagang hindi ka titigil, ano? Dinampot nito ang kaperasong patpat at sinugod si Polly. Dali-dali itong nagtago sa likuran ni Lemuel. Sandali lang, Arman. Magulos dili ka. Pag-usapan natin to. Pag-usapan? May mga namatay na, Lemuel. Sa tingin mo, may makikinig pa sa'yo? Tignan mo ang mga kababaryo natin. Handa na silang pumatay. Matapos lang ang kaguluwang ito. Hindi ko ginusto ang kaganapan, Tio Tobias. Kaya pakiusap. Pigilan niyo mga kababaryo natin. Pasensya na, Lemuel. Pero panahon na para mamili ka ng papanigan. Dahil hindi na kami mananahimik. Laking gulat ni Lemuel nang biglang ilabas ni Mang Tobias ang kanyang tungkod. Alam na nito ang susunod na mangyayari. Nilingon niya ang mga kasamahan ni Polly. Isa-isang bumagsak ang mga ito. Lemuel, anong nangyari sa mga tauhan ko? Bakit sila inimatay? Ito na ang sinasabi ko sa iyo, Polly. Hindi lang kayo maaapektuhan, kundi maging ang tatay mo. Tanggapin mo ang sumpa ng mga babaylan. Naglakad palayo kay Polly si Lemuel. Hinayaan na pagtulungan ng mga taga-baryo. Halos hindi makilala ang dayo. Tadtad ng sugat mula sa mga taga ang mukha ng mga ito. Pinutulan pa ng ulo ni Mang Tobias ang binatang anak ni Don Castro. Inutusan si Lemuel na ibalik ito sa kanyang ama. Dahil sa kaganapan, napasugod ang Don sa baryo. Hindi pa man ito nakakaapak sa bukana, natumba na ito sa kinakatayuan. Pasensya na, pero hindi ko hahayaan na makapasok ka pa sa baryong ito. Kung saan ka man nadapa ngayon, yan na magsisilbi mong libingan. Itinaas ni Mang Tobias ang hawak na tungkod. Unti-unting nilamon ng lupa si Don Castro.
Yan ang napapala ng mga taong gahaman sa kayamanan. Magsilbi kang pataba sa lupang gusto mong angkinin. Naging laganap sa mga karatig bayan ang nangyari sa mag-amang Don Castro at Polly. Simula noon, wala nang nangahas na mambastos o manggulo sa baryo. Nagbalik din sa dati nitong tahanan si Lemuel. Piniling mabuhay ng simple. Dahil sa kaganapang iyon, nasaksiyan ni Arman ang natatagong kapangyarihan ng mga asug o mandirigmang babaylan. Kabilang dito ang kanyang ama na si Mang Tobias, na sa paglipas ng panahon, nanatili sa puso ng mga taga-baryo ang pangyayari. Bagaman wala na si Mang Tobias, hindi kinalimutan ng mga tao na minsan silang naipagtanggol ng mga asug mula sa maalamat na baryo ng mga babaylan. Dagdag kaalaman para sa lahat. Ang mga asug o mga lalaking babaylan, parehong may kakayahan sa panggagamot at pakikipaglaban. Pili ang ganitong katangian, kailangan dumaan sa matinding pagsasanay bago itanghal na isang totoong asug. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kapitan Diego. Taong 1970, Mindanao. Talasan ng mga mata. Tandaan nyo, hindi lang mga tao ang dumaraan sa bahaging ito. Maraming mapanlinlang. Pwedeng makasagupa tayo ng maligno na nagkakatawang tao. Ang malala, aswang na nagpapanggap bilang ordinaryong magsasaka. Wika ni Kapitan Diego sa mga kasama. Mga baguhan, unang beses pa lamang sa ganitong gawain. Pinamumunuan ni Kapitan Diego ang maliit na pangkat. Hindi masasabing mga rebelde dahil hindi naman kumakalaban sa patakaran ng pamahalaan. Ang tanging dahilan ng pagbuo ng grupo, pagtalikod sa sariling pamilya para gawin ang anumang naisin nang walang nangingialam na magulang. Sa katunayan, dating kasapi ng lokal na pulisya itong si Kapitan Diego. Pero dahil hindi nagkasundo na makasama at hepe, napilitang talikuran ang tungkulin at mamundok. Dito siya namuhay. Hindi nagtagal kinupkop ang mga kabataang napariwara. Ginabayan, sinanay sa pakikipaglaban upang may pangtapat sa mga rebelde na nagkalat sa paligid. Ginalang siya bilang pinuno, binigyan ng titulong kapitan. Kapitan, merong paparating. Merong dalang kariton at karo. Hila ng kabayo tapos may kasamang iilang kalalakihan. May baril ang iba sa kanila. Wika na rin doon, matapos mapansin ang mga taong papalapit sa bukana. Nagsikilos ang lahat, kanya-kanyang pwesto upang makabuelo kung sakaling matunugan ng kalaban ang kanilang presensya. Hindi nagtagal, unti-unting natanaw ang posisyon ng mga kalalakihan. May dalang armas ang nasa unahan at hulihan. Ang kariton ay walang kargang mga sako, samantalang ang karo ay hindi makita ang kargamento dahil tinakpan ng dahon at damo. Kaagad nagbigay ng senyales si Kapitan Diego. Bigla itong huminto. Inantay nila ang susunod na galaw. Nang mapansin ang kilos, walang pagdadalawang isip na humudyat sa mga tauhan. Kahit maraming armas ang kabilang panig, wala ring nagawa nang mabilis na maitutok ang patalim, hawak sa leeg ang mga ito. Magiging payapa ang gabing ito kung ibababa nyo ang inyong mga sandata. Pero kung meron sa inyo na maglalakas ng loob na kumalabit ng gatilyo, dadanak ang dugo sa lupang ito. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawang grupo. Parehong alisto.
Nag-aantay lang kung sino ang unang kikilos. Sa kabila ng sinabi ni Kapitan Diego, walang nagbaba ng armas kahit may nakatutok na patalim sa leg. Hindi nagtagal nagsalita ang lalaki na may puting buhok. Hindi mo yata ako nakilala, Diego. Malaki na ang pinagbago mo. Nung una, ikaw lang mag-isa ang nakabang sa daanang ito. Ngayon, marami na kayo. Mga bata, ibaba ang mga armas. Kaibigan natin sila. Napangiti si Kapitan Diego. Nagbigay ng hudyat sa mga kasama na ibaba ang mga patalim. Nakilala niya ang lalaki pagkatapos matanggal ang takip sa muka. Fernan, ikaw pala yan. Anong nangyari ngayon ka lang nagpakita uli? Hindi bali na. Mas mabuti pang tumuloy kayo sa loob ng tahanan para hindi makaagaw ng atensyon ng mga kalaban. Sa pinakamasukal na bahagi ng kagubatan nakatayo ang barong-barong. Maraming patibong sa paligid bilang proteksyon sa mga kalaban. Muling nag-usap ang matalik na magkaibigan. Sa katunayan, magkasama sa serbisyo ang dalawa noong naninilbihan sa batas. Sabay ding nagbitiw nang hindi na masikmura ang kalakaran. Naghiwalay noong umuwi ng probinsya si Fernan. Matagal na panahon na hindi nagpakita, kung kaya't inisip ni Kapitan Diego na posibleng patay na ito. Hindi ako nakauwi sa amin dahil nakaengkwentro ko sa daanan yung tulisan na binangga natin noong minsang nasa operasyon pa tayo. Hinabol nila ako eh. Nagawa ko namang takasan pero napadpad ako sa hindi pamilyar na lugar. Maniwala ko o hindi, ang lugar na yon ay puro aswang ang nananahan. Kung hindi ko nakuha ang loob nila, malamang nalahian na ako nila pa. Pagpapaliwanag ni Fernan. Aswang. Napadpad ka sa lugar na pinamumugaran ng aswang. Hindi nga madali ang pinagdaanan mo, kaibigan. Eto mga kasama mo, may lahi ba silang aswang? Wala, kaibigan, mga tao sila. Kagaya ng nasasakupan mong kabataan. Mga pariwara at gusto makalaya sa mga magulang. Mga pasaway. Sumunod sa akin kaya sinanay ko na lang din. Alam mo naman ang lugar na ito maraming kalaban. Kaliwat kanan ng mga yan. Kung ang pagtakas ko sa mga aswang ang pag-uusapan, hindi madali. Kailangan ko pang patayin ang isa sa mga pinuno para makalaya. Sa kabutiang palad nagawa ko naman. Hinubad ng matanda ang kanyang pang-itaas. Bumungad ang katawan na puno ng peklat. Nang pakiramdaman nito ni Kapitan Diego, ganun na lamang ang awa ng mapagtanto ang pinagdaanan. Bakit hindi mo ko hinanap kagad? E di sana natulungan kita. Nitong mga nakaraang panahon saan ka na malagi? May pinagkukutaan ba kayo? Meron pero iniwan namin dahil natunto ng mga aswang. Mga nilalang na nagmula sa pinanggalingan kong lugar. Naghahanap kami ngayon ng bago malilipatan kaya kami naglalakbay ng ganitong oras. Hindi ko alam na pagtatagpuin tayo ngayon. Siguradong may rason kung bakit nag-cruise ang landas natin. Sa ngayon mabuti pang magpahinga tayong lahat. Ang barong-barong na yon, kakagawa lang. Wala pang sumisilong, kaya kayo na muna na mga kasama mo matulog doon. Huwag ka mag-alala, ligtas tayo sa lugar na ito. Kinabukasan maagang naganda ang lahat dahil mag-aabang sila sa daanan. Gawain nila ito para makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Hindi uubra ang biyaya ng kalikasan kung kaya't nagnanakaw ng kargamento sa kahit na sinong mapapadaan. Hindi lang sa sibilyan o ordinaryong tao, maging sa mga rebelde, basta may dalang mapapakinabangan. Sa silangang bahagi ng kagubatan nag-abang ang grupo ni Kapitan Diego, kasama ang iilang bata kabilang si Rendon. Sa unahan pumwesto ang binata
nagsisilbing taga-timbre kung may paparating. Habang nagmamasid, may nakitang grupo. May dalang kariton na hila ng kalabaw. Panay ang paglingon ng mga lalaki, kaya naisip ng binata na merong mahalagang karga. Kagad siyang nagsabi kay Kapitan Diego nang tumapat sa kinalalagyan, walang pasabing tinambangan. Nakuha ang kariton, sugatan ng mga lalaking iniwan sa tabi ng daan. Pagdating sa kuta, hindi may tago ang saya dahil sinuwerte. Ang laman ay pagkain, patalim at iilang armas. Dumating din makalipas ng ilang sandali ang grupo ni Fernan. May nakuwang kargamento sa nakasagupang tulisan. May nahuling ligaw na hayop, kung kaya't nagkaroon ng salo-salo ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasaya, 2 dambuhalang aso ang sumalakay. Walang pakundangang kinagat ang bawat taong makikita. Alisto naman si Fernan na may bitbit na armas. Pinasabog ang ulo ng nilalang. Si Kapitan Diego ang sumuri dito. Hindi makapaniwalang may lahing aswang ang mga ito. Habang tumatagal, unti-unting nakilala uli si Fernan. Sandali, parang nakita ko na mga asong to. Naroon sila sa lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Siguradong inutusan ng mga hayop na to upang hanapin ako. Siguradong tama ka, kaibigan. Mga bata, huwag pa isa-isa kung maglalakbay. Dapat palagi may kasama. Hindi natin alam kung meron pang nakaabang sa tabi. Sa pagkakataong ito, hindi nagpakampante si Fernan at Kapitan Diego. Kanya-kanyang bantay sa mga nasasakupan sa paligid. Nang mga sumunod na gabi, matyagang nag-abang sa iba't ibang daan ng grupo. Sa kabila ng banta ng aswang, tuloy pa rin ang operasyon dahil sa dami ng miyembro. Lumaki ang kanilang pangangailangan. Sa puntong ito ay may dumaan mga magsasakang kalalakian. Habang papalapit sa kinalalagyan ni Kapitan Diego, ay siya namang pag-init ng tangan. Dali-daling pinatras ang mga binatang kasama. Siya ang pumwesto sa unahan. Teka, Kapitan. Hindi ba dapat kami yung nasa unahan? Kami na pong bahala sa mga yan. Kaya namin sila. Salamat sa pag-aalala rin dun. Sa ngayon, hayaan nyo kung humarap sa mga taong yan. Hindi kayo makikisali anuman ang mangyari. Huwag nang maraming tanong kung ayaw nyong matanggal sa grupo. Walang nagawa ang mga binata. Sumunod kahit hindi maunawaan kung bakit. Huminto sa paghakbang ang mga magsasaka nang makita si Kapitan Diego sa unahan. Nakaharang ito sa daan. Kagad na alerto dahil napansin ng tangan. Ang lalaking tumayong leader ang nakipag-usap. Mapagpalang gabi sa'yo, Ginoo. Kung pwede sana padaanin mo kami bago mabulok ang kargang karne. Hindi namin gusto ng gulo, kaya sana mapagbigyan mo kami. Namukaan ni Kapitan Diego. Ito ang nilalang na nakasagupa maraming taon na ang nakalipas. Hindi ba ikaw si Teryo? Nakalimot ka na yata. Nagtuos tayo noon eh. Sinuwerte ka lang kaya nakatakas ka. Ganito rin ang pakulo ng grupo mo dati. Nagpapanggap bilang magsasaka. Hulaan ko, ang laman ng karong yan bangkay ng mga biniktima nyo. Tumitig si Teryo sa kanya. Nakilala si Kapitan Diego. Ikaw nga, tanda. Ang antingerong pumatay sa mga kasamahan ko nung araw. Tama ka. Isang swerte ang pagtakas ko sa kalupitan mo. Pero parang maduduktungan ang kwento natin ngayon. Kahit malumanay ang pagsasalita, hindi may pagkakaila ang galit. Palihim na sumenya sa mga kasama.
pinaghanda para sa pagsugod. Mas mainam na rin ang ganito nang mapatay na kita. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa mga sibilyan. Walang awang biniktima. Marahil ako ang taong nakalaan upang tapusin ang buhay mong hayop ka. Bumunot ng patalim si Kapitan Diego. Sinalubong ang umataking aswang. Pinakitaan niya kagad ng gilas. Walang kahirap-hirap na pinaslang ang unang sumugod. Tumiimbagang si Teryo nang makitang pinaglalaroan lamang ng kapitan ang mga kasama. Napabuntong hininga habang nakatingin sa nakahandusay na katawan. Asan ang iba mong kasama? Hindi mo ba papalabanin o naduduwag ka? Tao lang ako kagaya ng mga biniktima mo. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumitig ng masama si Teryo. Walang balak na lumaban kaya gumawa ng paraan para makatakas. Ginamit ang bilis. Nagpalit ng anyo bilang aswang at saka dali-daling lumayo sa lugar. Hindi na hinabol pa. Nakitang gumagalaw ang nasa loob ng karo. Ang biktimang nakasilid sa sako. Dinala sa kuta upang magamot. Nailibing na po yung kasama ng babae. Hayop talaga yung mga aswang na yun. Buntis po ang isa sa mga biktima. Pati batang walang kamuang-muang nadamay. Wika na rin doon. Nang makabalik sa barong-barong kung saan inasikaso ni Kapitan Diego ang babaeng sugatan. Swerteng nakaligtas sa kamatayan. Kaya nga palagi kong sinasabi na maging alisto sa tuwing mag-aabang sa daan. Maraming aswang ang nagkalat. Nagpapanggap na magsasaka. Yung pala bangkay ang karga. Bakit po pala sila nagbabalat kayo bilang aswang? Pwede naman silang maglakad gamit ang mismo mukha nila. May mga uri ng tao na mas mabilis maawa kung mga magsasaka ang dadaan. Sinasamantala nila ang pagkakataon na yun. Nakikigaya para makalusot pero wala silang laban sa akin. Nakikilala ko ang tunay na katangian ng isang tao. Tumango na lamang si Rendon. Bumalik na sa pwesto upang magbantay sa paligid. Maya-maya ay dumating ang grupo ni Fernan. Nalagasan dahil sa engkwentro. Naging masinsinan ang usapan ng mga sumunod na sandali. Ang kutob ni Fernan, nasundan siya ng mga nilalang. Sa palagay naman ni Kapitan Diego ay posible. Batay na rin sa sunod-sunod na pag-atake ng mga ito. Huwag kang mabahala, kaibigan. Ako nang bahala sa inyo. Hindi rin kita papayagang umalis sa kutang ito. Kung dito nga inatake na tayo, paano pa sa ibang lugar? Wala ka na mapupuntahan, kaya kailangan na kitang tulungan. Lumipas ang ilang araw, muling may sumalakay sa kanila. Napatay naman kagad. Kaso nga lang may nasawi at may nasugatan. Magmula sa puntong ito, hindi na makakapayag si Kapitan Diego na may malagas pa sa nasasakupan. Nagmamadaling gumawa ng pangontrang langis. Gawa sa katas ng nyog at nilagyan ng orasyon. Pinalibutan ang buong kuta. Binasbasa ng orasyon ng lugar. Kahit ganito, hindi pa rin ibinaba ang depensa. Lalong pinagtibay para sa proteksyon ng lahat. Siguro naman wala nang magtatangka sa atin. Lagot lang sila kapag sinubukan pang pumunta dito. Matutunaw sila sa pangontra mo. Hindi natin alam, Fernan. Kung mataas na uri ng aswang ang sasalakay, malaki ang tsansang makapasok sila sa lugar. Hindi madaling kalabanin kapag mataas na ang uri. Sabihin mo sa akin, kaibigan, yung tinakasan mong angkan, anong uri ang nilalang nila? Magkakasama sila sa iisang lugar. Yung iba merong pakpak. Yung iba normal lang. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-usisa. Bantay sarado ang kilos ko. Iba yung pag-iingat. Kapag nagkamali, siguradong papatayin ako. Napatay mo ang isa sa pinuno nila, hindi ba?
Huwag na tayo magtaka kung patuloy na masusundan ang pag-atake. Paniguradong gaganti sila at ang mga aswang na nakaengkwentro natin doon din ang galing. Mawalang galang na po. Kung tungkol po sa mga aswang pinag-uusapan nyo, alam ko kung saan sila madalas sa sumasalakay. Doon po sa malawak na sakahan, sa pastulan po ng mga hayop. Wika ni Gina, ang babaeng tinulungan ni Kapitan Diego mula kay Teryo. Ano pa ang alam mo tungkol sa kanila? Pinaliwanag ng babae ang nalalaman. Itinuro ang lugar kung saan madalas sumugod ang mga aswang. Doon lang din malapit ang bahay nito, kung kaya't nadali sila sa pambibiktima. Sadali lang pare, hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Aswang ang pinag-uusapan natin. Delikadong nilalang. Hindi uubra ang patalim at bala. Matatamaan sila pero hindi mamamatay kaagad. Alam ko na may tangan ka, pero kumalma ka muna. Naiintindihan ko. At isa pa, hindi ko gagawin to para sa mga magsasakang biktima, kundi para sa'yo at sa tauhan nating nadamay. Napabuntong hininga si Fernan. Kilala niya ang kaibigan. Kapag may sinabing lulusubin ay talagang pupuntahan. Nang makapagpahinga makasama pumuslit si Kapitan Diego, nagpunta sa sakahan na sinabi ni Gina. Tahimik sa mga oras na ito. Ang makikita lamang ay mga baka, kalabaw na nakapastol sa ilalim ng kahoy. Ilang sandali pa, nagulat ang matanda sa paglapit ni Rendon. Diyos ko, bakit ka ba sumunod? Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Bumalik ka sa kuta. Kapitan, kung nasan kayo, dapat nandun din ako. Yun ang pangako ko nung unang pumasok sa grupo mo. Tinuruan mo ako lumaban, kaya wala kang dapat ipag-alala. Lalaban tayo ng sabay. Wika na Rendon. Binatukan siya ni Kapitan Diego. Hindi pa nanambang ang gagawin ko rin doon. Nandito ako para mag-abang ng aswang. Hindi ko mababantayan ang lahat ng galaw, kaya umalis ka na. Nag-iba ang pansin ni Kapitan Diego nang ituro ng binata ang direksyon kung saan may lalaking naglalakad. Panay ang pagtigil nito. Lumilingon kung saan-saan. Sinisiguradong walang makakakita sa binabalak. Lingid sa kaalaman ay napansin na ni Kapitan. Pinanood kung ano ang gagawin. Dahan-dahang nagpalit ang anyo bilang aso at saka sinugod ang kalabaw. Pagpupumiglas na lamang ang nagawa matapos kagatin sa leeg. Hindi nagtagal ay bumulagta. Nangisay. Winakwak ng nilalang ang tiyan. Hinugot ang lamang loob at tinangay. Kumilos na si Kapitan Diego. Dali-daling sinundan. Hindi na nagtaka nang makita si Teryo na nag-aantay sa masukal na bahagi ng kagubatan. Ang lamang loob na dala ng aswang inilagay doon sa karo. Tignan mo nga naman, hindi pa rin tumigil ang hayop. Kulang pa pala ang pagbabanta ko nung nakaraan. Rendon, maging alisto ka. Susugo, anak ng litik. Psst! Wala na. Talagang dumiretso ang loko. Napabuntong hininga si Kapitan sa inasal ng binata. Tumawid sa kabilang bahaging direksyon. Pumwesto sa itaas ng puno. Itinutok ang dalang baril sa grupo ni Teryo. Sumenyas na handa na siya. Nang balingan ni Kapitan Diego ng pansin ng aswang, kumilos na ang mga ito. Pinagtutulungan na itulak ang karo. Napapitlag nang magpaputok si Rendon. Kagad bumulagta ang kasamang dalawa. Naalerto si Kapitan nang mapansing wala na si Teryo sa kinakatayuan kanina. Nang lingunin ang itaas ng puno, wala na rin si Rendon. Narinig ang pagdaing nito sa unahan. Bitawan mo ang bata.
Huwag mo siyang idamay. Tayo magtuos para maging patas ang laban. Ikaw na naman, tanda. Wala kang kadala-dala. Palagi kang lumilitaw. Sinabi ko na noon pa man, baka ako talaga nakatadhanang pumatay sa inyo. Pakawalan mo ang bata. Ako ang kalabanin mo. Walang problema. Madali naman akong kausap eh. Bibigyan ko lang siya ng kaunting sugat. Lalong napadaing si Rendon ng kagatin sa balikat. Nilunok pa ni Teryo ang laman. Itinulak sa tabi at saka hinarap si Kapitan Diego. Bahagya lang ang pagbabago ng itsura ni Teryo. Makikilala pa rin ang anyong tao. Naging itim ang mga mata. Humaba ang mga kuko. Tumulis ang mga ngipin. Dali-dali niyang sinugod si Kapitan Diego. Nagpaulan nito ng kalmot pero mabilis na tinapatan ng antinghero. Sinalubong ng taga. Hindi natigilan hanggang sa bumulagta. Parang kinatay na baboy. Hihiwalay ang mga braso't hita at saka hinayaang pagpiesta ng mapangas na asong gubat. Ang natitirang labi ang sinunog. Bumalik sa kuta para mapagtuunan ng pansin ang sugat ni Rendon. Maluba ang kalagayan dahil sa lalim. Nakikita ang buto sa balikat. Nilapatan ng paunang lunas, lana at dasal. Nung una ay umayos ang sitwasyon. Inasahan pa ng matanda na gagaling ang binata. Pero laking gulat ng mga sumunod na oras dahil nalagutan ng hininga. Nagluksa ang grupo dahil sa nangyari kay Rendon. Hindi napigilan ni Kapitan Diego ang magbuhos ng damdamin. Sinisi ang sarili kung bakit hindi nailigtas ang binata. Diego, hindi mo ginusto ang nangyari, kaya tama na ang pagsisi sa sarili. Hanggang dito na lang talaga ang buhay ni Rendon. Pero hindi dapat sa ganitong paraan ang kamatayan niya. Mabuti siyang tao at tapat. Nagbagong buhay magmula ng gabayan ko. Kung sana'y pinilit ko na lang na umuwi, hindi sana siya nadamay. Nangyari na ang nangyari. Hindi naman napunta sa wala ang kamatayan na Rendon. Ginawa niya ito para puksayin ang mga aswang nang walang pakundangan na ng bibiktima. At isa pa, tinulungan kang itumba ang grupong yon at napatay mo rin ang aswang na pumaslang sa kanya. Hindi na pwede ang ganito. Magmula ngayon magbabago ang aking layunin. Hindi lang paggabay at pag-alaga sa mga binatang nasasakupan. Gagawin ko ng tungkulin ang pagpatay sa bawat aswang na makakasalubong sa gubat na ito. Lumipas ang ilang araw. Saktong natapos ang paglibing kay Rendon. Grupo ng aswang ang sumalakay. Nagkatawang tao. Pinatay ang iilang tauhan ni Fernan. Bumalik sa lugar na pinamumugaran ng aswang sa Fernan. Napag-usapan nila ni Kapitan Diego na lusubin upang matigil na ang pambibiktima. Ito muna ang nagpakita. Nagtago sa malapitan sina Kapitan at makasama. Sinalubong ni Fernan. Pumalibot kagad ang mga nilalang sa kanya. Nagkatawang tao pa ang mga ito pero masama pa rin ang titig. Sa wakas, ikaw na nagkusang magpakita sa amin. Matapos ang ginawa mo sa asawa ko, gustong gusto kitang patayin. Sandali lang, Isig. Baka nakakalimutan mo kung paano kong pinatay ang asawa mo. Tinadtad ko ng pinong-pino ang katawan niya. Subukan mo kung saktan. Dadanasin mo ang ganong kamatayan. Kagad pinigilan ni Fernan ang tangkang pagsugod ng matanda. Sabihan mo ang mga animal na yan na huwag magkakamaling sumalakay. Baka maging katulad nito. Wika ni Fernan. Sabay bagsak ng katawan ng sumalakay na aswang. Napatras ang mga ito. Maging si Ising ay nasindak.
nang makita ang gutay-gutay na katawan. Ito ang magiging kapalaran ng isa sa inyo kapag hindi nyo ko tinigilan. Mabait akong tao, pero ang kasama kong antingero ay hindi. Kaya ako na mismo magsasabi na tantanan nyo ko. Marami ang madadamay. Ano pa ba ang silbi ng paghabol sa akin? Gusto nyo bang patayin ko kayong lahat? Itulad sa namayapa niyong pinuno. Huwag mong banggitin ang asawa ko. Sinerte ka lang noon. Kung tutusin, ang asawa ko dapat pumatay sa'yo. Sabihin na nating swerte. Pero hindi may tatanggi na napatay ko nga ang asawa mo. Ang pinuno nyo. Nagkatinginan ang tauhan ni Ising. Mga mata lang ang pinakilos, pero alam ni Fernan ang ibig sabihin. Sumenyas din kina Kapitan Diego dahil sa galaw ng mga ito. Hindi nalalayong susugod at ito na nga ang nangyari. Pinagtulungan si Fernan, napuruhan dahil sa sabayang pag-atake. Dali-dali namang sumaklolo si Kapitan Diego. Inilayo sa lugar ang kaibigan. Ganon din ang ibang kasama na nasugatan. Marami ang aswang. Hindi sanay sa ganitong engkwentro, kung kaya't pinayuan niyang magsialis sa mga ito. Nagpaiwan siya. Hinarap ang kalaban. Sino ka naman? Isang antingero. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Minsan ang dinayo ng antingero ang lugar na ito. Hindi na nakauwi. Dito pinaglamayan. Huwag kang makisali. Kaibigan ko si Fernan. Hindi ako nang himasok sa inyo. Ako mismo nagsabi kay Fernan na uubusin ko ang lahi nyo. Kagad pinigilan ni Ising ang tauhan. Lumakas ang epekto ng tanga ni Kapitan Diego na unti-unting nagpasakit ng ulo. Nararamdaman mo na ba ang lakas ng tangan ko kahit hindi pa tayo nagsisimula? Kung sana'y hinayaan nyo na lang si Fernan, hindi na tayo aabot sa puntong ito. Kaso talagang sinundan nyo pa. Sa pagpapadala mo ng nilalang na maghahanap sa kanya, marami ang nadamay. May namatay sa mga binatang nasasakupan ko. Nandito ako para iganti sila at tapusin ang kasamaan niyong lahat. Sino ang mauuna? Parang takot kayo sa patalim ah. O sige, magmano-mano tayo. Itinarak sa lupa ang itak. Kaso nga lang wala ni isang nagtangkang lumapit. Sinakop ang buong paligid ng epekto ng tanga ni Kapitan Diego. May ilang humandusay dahil sa lakas ng puwersa. Muling dinampot ni Kapitan Diego ang itak. Pinapanood ang aswang na nagdurusa. Dito niya inilabas ang mutyang tangan. Batong kidlat. Minsan lang ginamit ang buong lakas. Kagad niyang hinawakan sa leeg si Aling Ising. Pasensya naman ang mukhang susunod ka sa yapak ng asawa mong yumao. Pinugutan nito ng ulo. Binalingan din ng pansin ang ibang nagbabalak tumakas. Ginilitan ng leeg. Pinutulan ng mga braso at binti. May nanlaban. Kaso walang binatbat sa lakas ng antingero. Makaraan ng ilang sandali, wala ni isang nabuhay. Itinipon ng lahat ng bangkay. Bumalik ang grupo ni Fernan para tumulong sa pagsunog. Pinanood na maging abo ang mga katawan. Umalis na rin sila pagkatapos dahil napansin ang paglapit ng mga rebelde. Magmula sa araw na napaslang ang angkan, guminhawa ang buhay ni Fernan. Tuloy pa rin sa pamumundok ang grupo. Pero sa pagkakataong ito, nabawasan ang iisipin dahil wala nang tumutugi sa kanya. May dinagdag din sa pagtuturo si Kapitan Diego. Sa kabila ng matagumpay na pagpaslang sa mga nilalang, meron pa ring gumagala sa paligid. Ibinuhos ng antingero ang oras sa pagtuturo ng pamamaraan kung paano paslangin ang aswang.
madali namang nakuha ng mga binata. Si Fernan sa kabilang banda, kinargahan ng pangontra ang bala ng armas. Malaking tulong ang pamamarang ito. Ng mga sumunod na engkwentro, kahit ang mga binata lang ang mapalaban, marunong at alam na ang gagawin. Bawat isa sa kanila ay naging mahusay dahil sa kombinasyon ng pagtuturo ni Kapernan, pati na rin ang binansagan na kapitan ng kabundukan, si Kapitan Diego, na mamamatay aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong